Update tayo sa grass fire sa Bulkang Taal. Kausapin natin si PHIVOLCS Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Apo, ano po yung latest dun sa nangyaring grass fire dyan po sa Timog Kanlurang bahagi ng Taal Volcano Island? Bali kahapon po, noong April 1, ay nagkaroon po tayo namataan po natin sa ating IP camera ang pag-umpisa po ng isang grass fire around 11:24 ng umaga. At pangatlong beses na po ito na nagkaroon po tayo ng grass fire dito po sa Timog Kanluran o southwest na bahagi po ng Taal Volcano Island. At nung pangalawang beses nga po nito, yung una po ay nung March 3, 2023. Yung pangalawa po ay nung May 2, 2024 ay nagkaroon po ng damage sa ating station. Nasunog po yung mga wiring at nawalan po tayo ng contact sa ating station. So ngayon po, ito pong grass fire ay naapula po ay madaling araw na, tumigil po ito madaling araw na at sa awa naman po ng Diyos ay wala naman po tayong naapektuhan ng mga systems. Bagamat batay po din sa initial assessment ng Bureau of Fire at nung Calabar Zone, RDMC, ay nagkaroon po ng sunog dito po. Medyo na-damage lang po yung fencing. May fence po tayo dyan Opo. Sa ating shelter. So medyo nasunugan lang po ulit yung ating fencing. Pero hindi naman po naapektuhan ng ating serbisyo sa Taal Volcano Island. So may mga nagtungo po ba doon sa Taal Volcano Island para apulahin yung apoy or tubigil na lang siya on its own? At bukod po doon sa mga nasunog na ilang bahagi ng inyong observation station, ano po pong epekto nitong nangyaring grass fire? So meron naman po tayong response sa Bureau of Fire. Nakikipag-coordinate po ang PHIVOLCS sa Region 4A. Maganda naman po ang response. Yun lang nga po ay lagi na lang po itong nangyayari dahil meron po talagang mga nananatili sa Taal Volcano Island at nagluluto po kasi yun po yung pinag-uumpisahan po ng sunog. Nabanggit niyo po may nananatili roon. Nag-overnight din po ba sila o nandun na sila on a permanent basis? At alam ko po bawal ang manatili pa rin po doon. Tama po. Hindi po natin alam pero batay po doon sa investigation ng second incident kung saan po na apektuhan po ang ating stasyon, ay meron po talagang nagluto at mga nag-inuman pa nga po. Marami pong basyo ng mga alak doon sa site na pinagsimulan po ng sunog. So sa ating pong mga kababayan, sana po ay kung tayo po ay nagbabantay po ng mga fish pen dyan o meron po tayo talagang errand dyan sa coastline po ng Taal Volcano Island at kailangan po nating kumain, sana po ay magdala na lang po tayo ng lutong pagkain dahil ang panahon po ngayon medyo susceptible po o madali po talagang mag-umpisa ng sunog dyan po sa Taal Volcano Island sa ngayon. Paano niyo po poprotektahan yung mga gamit dyan po sa Taal Volcano Island? Mahalaga po yung mga gamit yun, mamahalin, hindi ho ba? Ano po sibing maapektuhan ng ganito mga grass fire? Tama po yan. Dito po sa ating mga permanent stations, meron po tayong fence. Naka-fence po ang ating station para po kung meron po tayong grass fire ay naaapula po dito sa fence. Ang problema lang po minsan ay meron po tayong mga nakamount na o nakalagay na mga instrumento sa ating pong fence doon po sa poste. Kadalasan po ito po ay ang camera na nakatuon po dito sa Taal Main Crater. Minsan po meron po tayong continuous GPS na nagmamanman po ng pamamaga o ng ground deformation sa bulkan. Kaya po dito naman po sa particular station na ito ay meron po tayong camera na nakamount po sa fence. Nasunog po yung casing nito bagamat hindi naman po naapektuhan ang camera mismo. Baka kasi may magtanong pa may epekto ho ba yung sunog na ito sa mismong bulkan? Bukod syempre kapag sa malayo mukhang umuusok yung mismong bulkan. Wala naman po. Wala naman po tayong, wala naman pong epekto ang mga ganitong pangyayari sa kalagayan po ng bulkan. Yun nga lang po, ang ating pong mga instrumento at mga stasyon na nagsisilbi po na ating bantay dito sa activity po ng Taal Volcano ay maaari pong maapektuhan ng mga ganitong grass fire. Sana nga po tumugon sa inyong panawagan yung mga nananatili dyan at huwag ma-endanger inyong mga mamahaling gamit para
ma-monitor itong bulkan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Ingat po tayo. Si PHIVOLCS Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornas.